Magkatabi pa kami dito mga nagka-camping. Pero lahat nag-uwian. At kahit madalas na namin itong ginagawa, ay hindi pa rin namin maiwasang kabahan at mag-alala. Pero kinabukasan, mayroon palang mas nakakapag-alala pa. Ganda-ganda ng lugar yung mga party dito kagabi. Iniiwan na lahat ng mga basura dito. May pambili lang ng magagandang mga sasakyan pang camping. Walang magandang ugali sa lugar. May diaper pa. Pa-party man kagabi sa campsite. Okay nang tiisin yung ingay. Dahil nagagalit si Boy first time. Paglabas ko ng tent kanina, namumulot siya ng mga basura na iniwan ng mga nandito kagabi na kasabay namin. Sobrang dami talagang kalat yung iniwan nila. Yung basura nyo, tangain nyo. Mas gusto namin, hindi na namin sinishare yung lugar. Hindi na malaman ng iba. Para hindi ganituhin. January 1, 2024. Unang araw ng taon. Alas 8 ng gabi. Saan sa? Papalyaw. Papalyaw? Falls. Ano ba yung mga place? Depende kung saan may magandang pwedeng puntahan. Okay, magandang gabi. Anong lugar to, ate? Ano, Quezon. Municipality of Quezon. Municipality of Quezon na ulit tayo. So, dito kami ngayon sa tindahan ni Aling Nena. Kina na ako. Sa'yo to? Sa'yo to? Sa mama ko po. Tinutulungan mo siya. Yun, mamimili lang tayo ng mga simpleng lutuin para sa hapunan namin at para sa breakfast namin bukas. So yung mga pamilya Peralta, susunod mamaya magbumotor lang sila. So si Jello nabibili ng mga ibang gusto niyang bilhin. Ako naman, bibili din ako kung ano yung pwede kong i-contribute sa dinner and breakfast namin bukas. Tsaka okay din may halo-halo na hilaw, no? Tsaka ano? Yan. Ako ang nakatoka sa breakfast. Kailangan ko lang ng mga typical na Pinoy breakfast like itlog na maalat, kamatis, mga ganyan-ganyan. Doon na tayo magluluto. Ako yung malakas sa itlog na maalat tsaka kamatis eh. Sibuyas ba? Sibuyas meron ikaw dyan? Oh, meron. Sige. Masarap din. Tsaka tadtarin ko yung dahon. Pwede kong isama yan sa Para siyang vegetable salad na, no? Okay. Itlog na maalat na lang na mga 5 piraso. At habang namimili, may mga nabigyan tayo ng stickers. Salamat kuya. Oo. Sige bro, thank you. Boy first time. Ay kaso, yung mga subscribers ko, Boy P ang tawag sa akin. Kaya yung Boy first time, naging Boy P na. Boy P na tuloy tawag sa akin yan. Pagkatapos mamili, diretso na agad tayo kung saan tayo mag-overnight camping. Thank you po. Sigurado kayo wala wakwak doon? Wala. Hindi, joke lang yung wakwak. Joke lang. Thank you. Tiwala lang na umabot yung ating gasolina. Kasi ganito pala dito. Pag may oras yung gasoline station, di uso yung 24 hours na... Oo. Sanay kasi tayo na ano, kaya kanina hindi tayo nakapag-gas. Tiwala lang na aabot tayo doon na hindi umiilaw yung gauge ng gasolina natin. Ang problema namin ngayon, challenge lang kasi umuulan. Ngayon, medyo may kahirapan mag-set up ng tutulugan kapag umuulan. Patilain muna natin bro, bago tayo magbuklat ng mga tent at magbukas ako ng roof tent. Kasi kanina pa tayo nilalamig, ilang araw na tayo nilalamig. Pag tayo nag-set up ng inuulan tayo, bukas, Diyos ko, may sakit na tayo. Dalang uuwi ng Bulacan. Trangkaso. So malamang natatakot kayo sa napapanood nyo ngayon, no? Na kung saan kami nagsusuot. Hindi naman nakakatakot itong lugar na to dahil para ka talagang nasa ibang bansa kapag nandito ka. Tsaka katabi natin ang bahay ng kapitana. At meron tayong mga kasama nagka-camping bro. Sige pa. Op. Pantay naman no? All goods, dito na tayo bro. At tulad nga ng inaasahan,
pumatak na ang ulan. Pero wala tayong choice. Kailangan natin mag-setup ng ating tutulugan. Hindi naman mahirap i-setup ang SR Performance roof tent natin. Ang mahirap dito, umuulan na at sobrang lamig pa. Ready ka na magkaroon ng liwanag ng buhay? May liwanag ang buhay. Pag may bluewetti ka, maliwanag ang gabi mo. Okay bro, salamat sa pagtulong. Pwede ka na sumilong, basang-basa tayong dalawa. Nakasilong din tayo. Magluluto tayo ng ating kanin gamit ang bluetti at ang aking favorite na portable rice cooker. Kumukonsumo ng 252 to 53 watts itong rice cooker na to na portable. Mga 85% siguro ang matitira sa ating power storage dito sa ating bluetti. Pero kusa na lang yan, hayaan na lang natin dyan, maluluto na yan, hindi na kailangan bantayan. Dumating na rin ang mga kasama namin. Kaya agad na rin kami nagluto ng aming uulamin. Magluluto lang ng tuyo, dala-dalawa pa ako. Yan ko ang camaraderie dito. May baon din kaming popcorn. Parto mamaya sa kwentuhan namin bago matulog. Kailangan pumutok yan. So dapat yung ritual, dapat merong word na putok. Tung putok tung tung putok tung tung putok tung tung Round more. Round more. putok tung tung putok tung tung Round more. Check natin. Luto na. Alas 11 ng gabi, naghapunan na kami. Set up sa ano na lang, buhos-buhos lang tayo sa mga ano natin. Sa mga pinggan natin, no? Kanina, may mga katabi pa kami dito, mga nagka-camping. Pero lahat nag-uwian. So ibig sabihin, kami lang natitira dito sa campsite na tabing ilog. Nakita nyo na to, pinuntahan na namin to, pero ngayong gabi solong-solo natin yung lugar. Naway ingatan tayo ng taas sa ating pagtulog ngayon kasi tayo lang ang tao talaga dito. So Lord, ingatan mo kami. Kita-kits tayo bukas, ha? Nasa roof tent na pala ako. Good night. Ako ang pinakanaunang nagising sa lahat. Tahimik, payapa, pero nagkalat ang mga basurang iniwan ng mga irresponsableng campers kagabi. Sa mga nakakilala sa akin dito kagabi, hindi ba kayo nahiya? Ganda-ganda ng lugar yung mga pumaparty-party dito kagabi. Iniiwan na lahat ng mga basura dito. May diaper pa. Pero sana kung paparty man sa gabi sa campsite, okay nang tiisin yung ingay. Pero yung basura nyo, tangain nyo. At kitang kita dito, berdeng berde, namumuti lahat ng mga basura. Kaya minsan mas gusto
Kaso namin, hindi na lang namin sinishare yung lugar. Para hindi na malaman ng iba. Para hindi ganituhin. Hindi ako basta-basta nababad trip eh. Pero bad trip eh. Sa lahat ng mga nakakwentuhan ko at nakilala ko kagabi, basura nyo to. Kung magagalit kayo sa akin dahil dito sa reaction ko, pasensya na, pero hindi ko talaga gusto yung ganito. Basura nyo to. Yung mga malilinis na lugar na ganito, huwag yung dudumihan. Doon pa. Hindi naman po pwedeng palagi na pagtatakpan namin na malinis yung isang lugar. Kasi nilinis na namin bago namin binidyoan. Patunong na ako bro, dampot bro. Saglit lang to. Hindi porket donation lang ang binibigay dito sa campsite, gaganyanin na lang natin. How much more kung may bayad pa to? Ayokong paliparan ng drone na ano to eh. Na hindi lang nakikitang nilinis muna natin bago lumipad yung drone. Kasi mas masagwa na pinaliparan natin ng drone to. Puro basura tong lugar na to. Mga legit campers tignan eh. Ang ganda ng mga gamit eh. Pag alis dito wala ng basura iniwan eh. Campers for Instagram ang tawag sa mga ganun. May pambili lang na magagandang mga sasakyan pang camping. Walang magandang ugali sa kalikasan. Hindi porket maganda ang mga sasakyan nyo at magaganda ang gamit nyo pang camping, campers na kayo. Ang totoong mga campers, merong pagmamahal sa kalikasan. At hindi porket merong nangangalaga ng kalinisan sa lugar na to, iiwan na lang natin yung mga basura ng ganyan. Hindi yung ganun. May nangangalaga man o wala, dapat hindi nag-iiwan ng basura. Maging responsable tayo, may bantay man o wala. Lahat ng mga basurang pinulot namin nakakalat dyan. Pinag-umpok-umpok na namin. Pero sana huwag yung gagawin sa mga lugar na ganito kalinis. Yung pagiging naiya naman kayo. Nueva Vizcaya to. Binadala nyo pa yung basura dito. Malayo na sa Maynila to. Okay na, mukha na siya ulit New Zealand. Mamaya-maya, dumating na ang dalawang nangangalaga ng lugar. Tumatawag po kami kagabi. Kasi parang nakahiga na yata kayo. At doon nila na ikwento sa akin na kahit gaano nila linisin ang lugar, pagkagising nila sa umaga, tambak ang basura. Urato lang. Bay lang. Pero milinagnat ako nung bago Christmas kasi daming apat na sako kasi pinulot ko. Umuulan noon. Na basura? Oo, tapos ginagabihan na, wala na. Nilagnat na ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin. So sa madaling salita, ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Oo, meron silang obligasyon para sa kalinisan ng lugar na to. Pero tayo bilang campers, meron din tayong obligasyon. Tungkulin nila ang mamanatiling malinis ang lugar. Tayong mga campers, obligasyon natin ang huwag magkalat at magtapon ng basura. At sa mga nagbabalak mag-camping dyan, bibigyan ko yun ng tips. Rule number 1, leave no trace. Basura mo, pulot mo, tapon mo. Maglaan kayo ng isang malaking plastic o isang sako. Ilagay nyo sa isang sulok kung saan kayo nagka-camping. Lahat ng mga basura nyo, lahat ng pinagkainan nyo, ilagay nyo agad sa sako. At pag uwi nyo kinabukasan, may mga designated area naman na kung saan pwede natin ilagay yung mga sako ng basura natin. Doon natin ilagay. Rule number 2, observe silence. Sa lahat ng campsite, majority dyan, gusto magpahinga. Gusto ng katahimikan. Pwede tayong mag-ingay, pwede tayong magkwentuhan, pwede tayong magtawanan. Okay lang yan. Pero pagpatak ng alas 10 ng gabi, tahimik na ang lahat. Pwede naman kayo magkwentuhan pa rin. Pero babaan nyo na yung boses ninyo.
maging considerate tayo sa ibang campers. Maging considerate lang tayo sa iba. Ganun lang. Yan. Malinis na ulit ang New Zealand ng nulubunan. Paliparan na natin ang drone. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Pagkatapos lumamig ng ulo ko, nagluto na ako ng kanin. Okay. Thank you, Bluety. Nagsimula na rin ako magpabaga para sa iihawin naming tuyo. At si Yumamen ang magpe-prepare ng itlog na maalat na may kamatis. Tignan mo. Ay, yung nga, nag-oil. Sarap. Samahan niyo muna akong mag-igib sa bahay ni Ate Beth. Yung katiwala dito, yung kasama ko kanina naglilinis. Hindi malinaw yung tubig eh, yung ilog, kaya hindi tayo makakuha ng tubig na pangkape. Pero kung malinaw yan, patol tayo. Huwag na tayo mag-helmet kasi hindi, walang helmet. Ay, karburador pala to. Nalulunod sa umaga. Painitin muna natin. Nauna nang umihit ulo ko kaninang umaga sa basura eh. Motor. Ay ko. Nay, may poso ka dyan? Ayan, pan yun. Ah, sige po, thank you. Te, ito po yung tubig, tuburan. Pwede mag-igib. Initin ko naman. Eh, yung pera ko andun. Iwan ko sa camping site. Pwede na to. Pahingi lang ako. Ba? Toyo? Toyo. Ay, tanong mo dito bro. Oo, sa may-ari nito na. Dayo lang din ako. Napagkamalan tayong may-ari tindahan guys. Okay na, all goods na. Meron tayong pangkape. Pwede na yan. Pasado na sa quality yan. Huwag lang tubig kanal. Pero mga tuburan-tuburan, pasok yan sa pangha. Balik tayo sa camping site. Motovlogger! Let's go! Motovlogger! Okay na. Ayan. Namiss niyo ba ako magmotor? Huwag kayong mag-alala. Kasi dadaling ko dito sa Nueva Vizcaya si Spike para meron tayong magamit pamalengke. So magbe-breakfast na kami. Gising na rin yung mga bata. At si Yumamen is maagang gumising din para gumawa ng aming agahan. Isda, mga ihaw-ihaw. Yan, sangag-sangag, itlog na maalat, toyo. Yan ang mga masarap gawin. Hindi naman sa iniinggit ko kayo.
pwede niya namang gawin yung ganito. Di ba? Huwag na kayong pakukulong sa mundo niyong araw-araw ganun. Ang ibig ko sabihin dito, maglaan kayo ng oras para sa sarili nyo. Lahat tayo busy. Ako lang mukhang hindi busy dito kasi tingin nyo puro gala ako, pero busy akong tao, pero hindi ko kinakaligtaan na magbigay ng oras para sa sarili, para huminga. Alam niyo kung anong pinagkakabisihan ko? Yung bumiyahe at gawin yung mga ganito. Basta puntahan nyo itong lugar na to ha. Hindi na namin ipagdadamot yung lugar na to kasi marami naman na palang nakakaalam. Yun na naman ang dahilan namin kung bakit minsan hindi namin na isasabi o talagang hindi namin sinasabi yung lugar. Kasi nga kapag alam namin na mayroong tendency na mapulyut siya ng mga tao at basura, hindi na namin sinasabi. Ingat din kayo, thank you. Yan yung mga bago nating nakilala dito para ingatan na lang yung lugar at mismong yung mga lokal din o may-ari ng mga kailugan na pinupuntahan namin. Kasi Direct Gino, hindi siya nagpo-promote basta-basta ng lugar kasi nga daming basura. Hindi talaga may iwasan ng mga kalat sa mga sikat na puntahan ng turista. Hindi na talaga mawawala sa mga tao ang kawalan ng pagpapahalaga sa kalinisan, lalo't ang nasa isip nila ay meron namang ibang maglilinis. Kaya hindi rin maiwasan na minsan ayoko ipagsabi sa iba kung saan matatagpuan ang mga lugar na ganito, dahil ayokong dumating ang panahon na dumami ang makakaalam hanggang sa dayuhin na ng mga gusto lang magdiwaliw pero walang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng ganda at kaayusan ng lugar. Ulit-ulit namin sinasabi, ingatan natin yung mga lugar na tulad ng ganito hanggat meron pa tayo. In time, hindi lang tayo mag-enjoy, mga anak natin, mga anak ng mga anak nyo, ma-enjoy pa yung ganitong mga lugar.